Ayan, pili mo sa linawan. Sino ba yung ingay-ingay na yan? Sino ko? Mga nangamit mo, pinis matumpakan. Kaya mo pa ningawag si Aliana? Anong ligaw-ligaw na sinasabi mo? Umuwi ka na, wala ka magpapay. Kumain na buhay mo! Pagmamahalan at tumutuloy ng kasalan. Meron silang dalawang anak, pinagkangalang Cardo at Berta. Na kayo, tanghali na! Dali-dali namang gumising si Berta at Cardo at sila ay nagunahan sa pagdito. Ako po na maliligo. Oo nga, kumain ka dyan! Agad na mabilitawan ni Cardo ang buhok ni Berta at dali-dali na itong naligo. Huwag mo naging paninom yung kaya kikitain mo. Lumipas ang ilang oras, natapos lahat ng gawain ng dalawang magkapatid. At dali-dali namang nagmano sina Cardo at Berta sa kanilang nanay. Unang araw ng pasukan, bigyan ni Cardo ang silid-aralan kung saan siya papasok. Nakasalubong niya si Aliana sa hallway. Bitch, pili mo sa no? Ano pili ng sinyo high school? Ano pili ng sinyo high school? Nagtuko na nga sila Aliana at Cardo papunta sa building ng senior high school nang walang pansinan at nagkakailangan pa sa isa't isa. Araw ng pasukan, papasok ang kanilang guro sabay bati ng mga mag-aaral. Ano ka mama ko? Hindi ka pa. Magandang umaga. Ang ating gagawin sa araw na ito ay patungkol sa uri ng pagmamahal. Napalingon naman si Cardo kay Berta, kay Aliana. Magsitigil na kayo. Walang forever. Tumunog na nga ang kampana at sila ay nagsitayo na upang mag-recess. Gusto mo, may mga Gusto mo, may mga ako dito. Magkakaso. Buwing masaya naman ang asawa ni Rowena na si Malik dahil ito ay sumahod na sa pagsasama. Lungkot naman na umuwi si Cardo at siya ay nagkulong sa kwarto dahil dinigdig niya ang pagtanggi ni Aliana sa pag-alok niya ng pagkain. Nakita ni Berta si Cardo na nagmumukmok kaya ito'y kanyang nilapitan. Ayos ka lang sila. Bakit ka naman? Bumang sa akin! Nabukasan, papasok si Cardo, nakasalubong
Ariana at kanya naman itong kinausap. Pwede nga mga usapin. Kung kita, kung na kita makita. Pwede ba kita niyawan? Isa doon. Kaya mo, sumong ko na ako ha. Kaya ba? Pinuntahan naman ni Kato sila Lian at Faye upang tanungin kung saan ang bahay nila Ariana. Alam niyo ba kung saan yung bahay nila Ariana? Bahay nila Ariana? Hindi. Hindi. Oo, tama. Bahay nila Ariana. Walang isa pa ko. Sige, salamat. Matapos ang pag-uusap ng nilang iyon, agad na magdumating ang kanilang guro kasabay si Ariana. Nagturo na agad ito ng kanilang aralin. Ngunit walang ibang iniisip si Kato kundi ang kanyang plano mamayang gabi. Pinagabihan iyon ay pumunta na nga si Kato sa bahay nila Ariana. Dala ang kanyang gitara. Ariana, pwede ba kita niyawan? Anak na, sino ba yung ingay-ingay na yan? Mga nagamit mo, pinagbalubahan. Kaya ako maningawag si Ariana. Anong ligaw-ligaw na sinasabi mo? Umuwi ka na, wala ka magpapay. Kumain na po kayo. Tatanin ko yan. Isang bitawan nila. Masaya namang naglakad pauwi si Kato. Ngunit hindi nito nakita ang isang malaking bato at ito ay nadapa at nabagok ang ulo. Tinulungan ito ng isa sa mga residente at dinala sa ospital. Kato! Bakit naman ganito? Bakit mo ko iniwan? Ito nga mo nakakasagot na tanong ko eh. Pinapayala na rin naman ikaw. Ano naman yun? Hindi nga, ulit mo nga. Hindi nga. Sabi ko, pinapayagan ko naman ikaw. Ano naman?
naman sa ulo. Kung hindi ko yung maliliit tayo. Kaya pag sinabi Cardo naman dito, napagiging din ito ang matamis na wako ni Ariana. Malagi niya itong dinadalahan ng bulaklak sa tuwing dadaan ito sa kanilang bahay. Ariana, awas mo yun. Masaya namang nagmahalan ng